Ang procedure o ang proseso sa recognition of foreign divorce, tulo ka proseso. Ang pre-filing procedure, second is yung court trial, muna ni ang hearing or trial proper. Ang katulo, muna siya ang post-judgment procedure. Later akong explain in detail on sa ni about, but just an overview, kani pre-filing procedure muna siya ang stage kung sa usang kaso imong i-file sa korte, dapat na i-preparasyon. Una ka mag-file og kaso, especially sa itong topic karon na recognition of petition for recognition of foreign divorce, dapat nimo i-inventaryo, panguhaon ang tanang mga dokumento na required na mahimo gyapon nimo pod na ebidensya sa kaso. Kay lisod kayo kung dire-diretso lang kag file og kaso niya, nagkuang-kuang ni kag mga dokumento, ang ending ana basig ma-dismiss ang imong kaso. So importante jud kayo mag-prepare o mag-collect sa mga ebidensya mga dokumento. Sunod, after na-prepare na nimo ang mga documents, mga foreign divorce documents nimo, part po na by sa pre-filing procedure, nimo po ni siyang i-register sa local civil registrar kung saan kung asa ka gikasal. Now, kung gikasal ka sa example Lapu-Lapu City, ato sa local registrar sa Lapu-Lapu City imong ipa-register ang imong mga foreign divorce documents. Now, kung dito ka kay kasal sa laing nasod, may problema ang ingon sa atong balaod na ato na nimo i-register sa local civil registrar sa Manila. Now, after na ready na ka sa imong mga dokumento, i-file na sa korte, and then magsugod na ang trial. Dili sa trial, normally sa recognition of foreign divorce, ang i-present ana ang petitioner. Pwede ra usa ka witness. By the way, sa pre-filing, pwede wa ka diri sa Pilipinas. Imo ra nang ipalakad or nakay pamalihog, etc. diha sa namuliok diri sa Pinas o di ba tabang imong abogado mo tabang nimo sa pag collect sa mga documents, pero basta sa trial proper na, you have, kailangan imong presensya. Now, sa trial procedure, normally ang i-present niya ang mismo ang definitely ang petitioner. Ikaw na gusto na imong divorce decree sa lain nasod ma-recognize or ilhon diri sa ato mga korte. Kung ikaw pod mismo ang nikuha sa mga documents, pwede ra pod na ikaw na po'y mahimong witness. Now, kung mahimo mang sitwasyon na or lain mo imong gipakuha, kay wala kay panahon or unsa, katong mismong tao na nagkuha sa mga dokumento, kilalan po siya mo testify or mo tungha sa hearing para pag-testify yung unsa niya pagkuha ang mga dokumento. Now, after sa trial process, mag-issue na ang korte og desisyon. Kung pabor nimo ayo sa paglipay or pag-rejoice kay tas napay gamay utungonon kumbaga muna ni ang post judgment procedure. After makuha na ka sa decision na anay entry of judgment, mukuha na ka og certificate of finality. Now, kanang certificate of finality, attorney, unsa ba kung buhaton ng certificate of finality? Pwede na ba ko mapakasal dito? Kay murag hat naman kay ito akong afam. Ang afam dito sa laing nasod. Gusto naman kay magpakasal na ako. Basig biyaan ko, magdugay-dugay kayo ko. Kailangan na kayo kung magpakasal. Dili sa, ayo sa diretso kasal kay basig mabulyaso din ng resulta. Now, kanang makuha na kag desisyon, imo na kilala ng i-register sa local civil registrar kung asa kini kasal, and then also later on i-register na siya sa PSA or Philippine Statistics Authority. Okay? So muna siya overview sa procedure. You remember, no, you have to wait for the decision to become final and then for your marriage certificate to be annotated na recognize na ang imong foreign divorce. Otherwise, you cannot remarry, no? Or if you remarry, it will be void or voidable. Yung if you get married, dili pa hurot ang time to appeal. Di ba Yes, final and yes, yes. execution.